Sa aming kusina, kung saan ko inilaan ang napakaraming taon sa pagluluto para sa kanila, narinig ko ang salita ni Aling Nena. Kung ayaw mong pagsilbihan ang kapatid ni Cardo, umalis ka na dito. Tumango lang si Cardo. Ang kanilang desisyon, hindi lang ang aking ipon na 200,000 piso na ninakaw ni Cardo, ay nagtulak sa akin. Doon, sa ilalim ng ilaw ng fluorescent, habang pinapanood ko ang kumukulong tubig, may tahimik na plano na nabuo sa aking isip. Isang desisyong hindi na nila kayang baliwalain pa. Bago tayo magpatuloy, kung maaari, mag-subscribe ka sa channel at sabihin mo sa comments kung saan ka nakikinig ngayon, ikatutuwa ko talagang malaman iyon. Ako si Elena. 45 taong gulang na ako ngayon. Payapa akong namumuhay. Mag-isa. Dito sa lumang bahay sa Maynila. Isang bahay na dati puno ng ingay at alingawngaw. Ngayon, ito'y isa ng tahimik. Magarang art studio. At doon ko muling natagpuan ang aking sarili. Hindi ako kailanman nangarap ng ganito. Ng kapayapaang ganito. Pagkatapos ng lahat, napakasarap ng katahimikan. Ngunit sa bawat tikom ng labi ko, sa bawat tahimik na gabi, may kwentong nakatago. May mga alaala na bumubulong. Mga alaalang kailangang ibahagi. Para hindi makalimutan. Para maintindihan, ang kwentong ito ay nagsimula sa isang umaga. Isang umagang hindi ko malilimutan. Isang umagang nakatakdang magpabago sa lahat. Dito, sa sala ng bahay na ito, nagbigay si Aling Nena, ang biyenan ko, ng isang ultimatum. Isang ultimatum na humamon sa lahat ng aking pinaniniwalaan. Alagaan mo siya o umalis ka. Iyon ang malinaw na sinabi niya. Siya. Si Daisy. Ang aking hipag. At ako. Elena. Hindi ko inakala. Hindi ko inasahan. Na ang pagtigil ng mundo ko ay magsisimula sa isang simpleng umaga. Tandang-tanda ko pa. Ang bigat ng hangin noon. Parang namuo. Hindi humihinga ang paligid. Ang ilaw na pumapasok mula sa bintana ay tila ayaw ng dumaan. Nakaupo ako roon. Sa sofa. Tahimik lang. Ang aking mga kamay ay nasa aking kandungan. Pinaglalaruan ko ang aking mga daliri. Isa-isa. Hindi ko alam kung bakit ako nandoon. Pakiramdam ko. Isang dekorasyon lang ako. Walang pakialam. Walang boses. Walang halaga. Sa kanilang mga mata. Nasa tabi ko si Daisy. Ang hipag ko. Umuwi siya kamakailan. Matapos ang kanyang paghihiwalay. Humihikbi ng walang tigil. Walang tigil ang kanyang pag-iyak. Parang sirang plaka. Ang bawat hikbi niya ay nagdudulot ng matinding sakit sa aking pandinig. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pagod. Matinding pagod. Sa drama. Sa kanyang walang katapusang drama. Ilang linggo na rin iyon, sa tabi niya, si Aling Nena. Ang biyenan ko. Ang kanyang mukha ay tigas sa galit. Pulang-pula. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Nagliliyab. Tila apoy. Naghihintay ng sandali para sumabog. At ako. Ako ang nakikita niyang sisihin. Ako ang dahilan ng lahat. Sa kanyang isip. Itinuro niya ako. Direkta. Walang preno. Walang pag-aalinlangan. Elena, malakas niyang sabi. Ang kanyang boses ay parang mabigat na boses na tumatama sa pader. Malakas. Nakakabingi. Ang bawat salita niya ay bumibiyak. Tingnan mo ang kalagayan ng kapatid ni Cardo. Alagaan mo siya o umalis ka. Hindi ka dapat maging pabigat dito. Bawat salita niya ay tila matalim na salita. Tumutusok. Hindi sa balat, kundi sa puso ko. Sa pagkatao ko.
Sa aking dignidad, nasa gilid ko si Cardo. Ang asawa ko. Ang taong pinakasalan ko. Ang taong pinaniwalaan ko. Sa pagmamahalan, siya. Nakatayo lang. Ang ulo niya ay nakayuko. Para siyang estatwa. Walang buhay. Hindi siya umimik. Walang salitang lumabas sa bibig niya. Wala. Ni isang pagtatanggol. Para sa akin. Ni isang pag-iling. Sa sinabi ng kanyang ina. Ni isang tingin. Sa aking mga mata. Ang katahimikan niya noon. Iyon ang pinakamatindi. Iyon ang pinakamabigat. Iyon ang tila isang matalim na salita na tumusok sa puso ko. Direkta. Walang kurot. Walang babala. Alam kong sapat na. Sapat na ang lahat. Ang bawat pagtitiis. Ang bawat pagpapanggap. Ang bawat pagmamahal na aking ibinigay. Ay naging abo. Sa isang iglap. Sa kanyang katahimikan. Bumuntong hininga ako. Nang malalim. Isang hiningang puno ng bigat. Ng pagod. Ng galit na nakatago. Galit na matagal nang nakakulong. Sa kaibuturan ng aking puso. Pagkatapos ako'y ngumiti. Isang ngiting malamig. Isang ngiting sigurado akong hindi pa nakita ni Aling Nena. Ni Cardo. Ni Daisy. Hindi ko inakala na may ganoon akong ngiti. Ngayon lang lumabas. Sa matagal na panahon, nagulat ako sa sarili ko, sa kung gaano kalmado ang boses ko. Walang panginginig, walang galit, walang luha, wala. Kung ganoon po, Aling Nena, sabi ko. Ang bawat salita ko ay tila maingat na inilatag. Hindi nagmamadali, hindi nag-aalinlangan. Bukas ng umaga, lilipad po ako patungong Paris. Para sa isang taong proyekto. Hindi na po ako makakabalik para mag-alaga. O magsilbi pa. Kaya kailangan nyo pong mag-isip. Kung paano kayo magtatrabaho. Nagulat silang lahat. Si Cardo. Si Aling Nena. Pati si Daisy. Para silang binagsakan ng langit. Naging tigas ang kanilang mga katawan. Ang kanilang mga mukha. Mula sa galit, ang kanilang mga mukha ay napuno ng pagkabigla. Pagkatapos, ay takot. Walang imik. Nakatulala. Hindi makapaniwala, tiningnan ko ang relo ko. Ang relo na bigay pa sa akin ni Lola. Ang tanging bagay na mahalaga sa akin noon. Hindi nila alam ang halaga. Ang taxi po para sa airport ay paparating na, sabi ko pa. Walang kaswal na tono. Walang pagbibiro. Kung may tawag man si Cardo, siguraduhin niyang hindi ito malaking gasto sa roaming. Sa mga sandaling iyon, alam ko. Sa wakas, malaya na ako. Mula sa lahat. Mula sa kanilang lahat. Ang aking mga hakbang ay magaan. Ang aking puso. Malaya na ngayon kapag naaalala ko. Ang araw ng pagkalas. Ang sandali ng aking desisyon. Bumabalik sa akin. Ang lahat. Ang bawat pighati. Ang bawat pagdududa. Ang bawat bakit. Alam kong ang lahat ng iyon ay nagsimula sa isang pag-asa. Sa isang pananampalataya na ako ay magiging bahagi ng isang masayang pamilya. Bata pa ako noon. Puno ng pangarap, ng inosente. Ang aking puso ay bukas. Buong buo. Nagmahal ako. Si Cardo. Isang batang arkitekto. Puno ng pangako. Ng potential. Sa aming mga mata, ang kinabukasan ay tila maliwanag. Walang ulap. Walang pagdududa. Noon,
Alam kong ang aking pamilya ay may kaunting pag-aalinlangan. Noong una, dahil sa agwat ng aming pamumuhay, ang kanilang status sa lipunan, at ang sa amin. Pero, baliwala ang lahat sa akin. Puso ko ang sumunod. Nagtiwala ako. Buong buo. Nangangarap ako ng isang masaya at payapang tahanan. Isang pamilya na puno ng pagmamahalan. Pero, hindi nagtagal. Hindi nagtagal at nakita ko ang mga unang bitak, mga maliliit na lamat sa aking pangarap, sa aming pagmamahalan. Ang una kong napansin ay ang kawalan niya ng responsibilidad sa pera. Mahilig siyang mag-imbita ng mga kaibigan, mag-organisa ng mamahaling salo-salo, para lang hindi mapahiya, para lang masabing di mayaman siya. Kahit hindi naman. Pero, lagi siyang kapos. Laging walang pera. Kaya, dahan-dahan, unti-unti, ako ang naging pangunahing tagabayad. Sa halos lahat ng gastusin sa bahay. Sa pagkain. Sa bayarin. Sa mga pangangailangan nila. Hindi ko na ininda noon. Mahal ko siya. Akala ko, ang pamilya niya ay pamilya ko na rin. Akala ko, iyon ang ibig sabihin ng pagmamahal, ng pagsasakripisyo. Hindi ko malilimutan ang araw na inatake si Mang Tonyo, ang ama ni Cardo. Na-stroke siya. Ang gasto sa ospital. Napakalaki. Sobra. Para makabayad at mailigtas si Mang Tonyo. Napilitan si Cardo na umutang sa mga loan shark, mga taong may matatalim na salita, may matatalim na tingin, at di kailanman nagpapatawad. Para mailigtas siya, para mailigtas ang pamilya. Wala akong pag-aalinlangan. Ibinenta ko ang mga alahas. Mga alahas na bigay pa ng aking ina. Mga alahas na may alaala. Na hindi matutumbasan ng pera. Ginamit ko ang lahat ng ipon ko. Ang pinaghirapan ko sa aking trabaho. At, higit sa lahat, ako ang pumirma para sa isang napakalaking utang. Sa bangko, ang bahay mismo ng pamilya nila. Ang bahay na akala ko ay tahanan ko rin. Ang naging kolateral, 19 milyong piso. Isang napakalaking halaga. Mula noon, bawat buwan, ako ang nagbabayad ng napakalaking mortgage. Mag-isa. Noong una, mabait pa si Aling Nena sa akin. May ngiti pa. May mga puring sinasabi. Napakasipag mo, Elena. Buti na lang at ikaw ang naging asawa ni Cardo. Pero anti-anti. Nagbago siya. Nagbago ang kanyang tono. Ang kanyang tingin. Ang kanyang pagtrato sa akin. Naging utusan niya ako. Para akong katulong lang. Walang bayad. Pinipilit niya akong gawin ang mga gawaing bahay. Ang paglilinis. Ang pagluluto, ang pag-aalaga kay Mang Tonyo at minamaliit niya ang aking trabaho bilang art restorer. Sabi niya, ano ba namang trabaho iyan? Puro luma lang. Hindi niya naunawaan ang sining. Ang pagmamahal sa bawat piraso ng kasaysayan. Ang mga pangako niyang kapag yumaman si Cardo, makikinabang ka rin. Ang mga salitang iyon ay naging walang kabuluhan. Walang laman. Parang hanging dumadaan lang. Walang katuparan. Ang pighati ay dahan-dahang lumalalim. Unti-unti. Parang laging may bumubulong sa aking isip.
Sinusubukan akong gisingin. Sinasabing may mali. Pero pinipilit ko lang isipin na ganito talaga ang buhay may asawa. Magtiis. Maglaan. Sana. Tama ako. Sana. Hindi ko lang sigurado noon kung hanggang kailan ko kayang magtiis. Mas lalo pang lumala ang lahat. Nang bumalik si Daisy, ang aking hipag, hiwalay na sa asawa. Umuwi. Nagsimula ang panibagong pahina ng aking paghihirap, ng aking pagtitiis. Nagdala siya ng sariwang hangin sa simula. Ngunit, nagdala rin ng walang katapusang gulo at walang katapusang drama. Nagsimula siya sa kwento niyang nabasag lang ang klorera kaya raw siya pinalayas ng dating asawa. Mahaba ang kwento niya. Puno ng luha, ng pagrereklamo. Pero, pakiramdam ko, may iba pang dahilan. May tinatago siya sa likod ng kanyang mga hikbi. Hindi ko lang sigurado. Noon, agad-agad, nagsimula ang mga walang kwentang utos. Ni Aling Nena at ni Daisy. Wala nang pahinga para sa akin. Kailangan ko raw bumili ng mainit na pandesal mula sa sikat na panaderya sa kanto. Alas 5:30 pa lang ng umaga. Ang lamig-lamig pa ng hangin. Kailangan daw ni Daisy ng kakaibang almusal para raw bumalik ang ganat niya. Pagkatapos, kailangan daw ng mga mamahaling pagkain tulad ng lechon o sariwang seafood platters para raw makabawi sa trauma ni Daisy. Araw-araw, nagluluto ako, naglilinis, nag-aasikaso, para akong alipin. Sa sarili kong bahay, ang aking studio, sa ikatlong palapag, iyon ang aking mundo, ang aking kanlungan, puno ng mga kemikal, at mahahalagang obra. Ang pinaghirapan ko, ginawa kong santuwaryo, para sa aking sining. Pero, gusto pa niyang ipaalis. Si Aling Nena, nang walang pag-aalinlangan, inutusan akong iligpit ang lahat. Para raw, si Daisy ay magkaroon ng key espasyo na maliwanag at mahangin. Sa ikalawang palapag, sinubukan kong ipaliwanag ang panganib ng mga kemikal, ang halaga ng aking trabaho, ang kahirapan ng paglilipat ng mga sensitibong obra. Ngunit, ang sagot ni Aling Nena ay puro panlalait. Puro panlalait sa aking di maruming trabaho sa pag-aayos ng mga lumang gamit. Sabi niya, ano ba namang trabaho iyan? Parang mababang uri ng trabaho lang. Napakasakit. Ngunit, pinipilit ko pa ring ngumiti at tumahimik. Pero, ang pinakamasakit sa lahat ay nang masira ang aking trabaho, ang aking pinaghirapan, ang aking reputasyon. Pagpasok ko sa studio ko, isang hapon, bumungad sa akin ang amoy ng kemikal. Nakita ko si Daisy, nakaupo sa aking upuan. Walang pakialam, walang respeto. Hawak niya ang isang bote ng solvent. Isang kemikal na ginagamit ko sa paglilinis ng mga lumang pintura. Isang napakamahal na kemikal. Isang napakapanganib na kemikal. Ginagamit niya itong nail polish remover. At ang mas masakit, sobra, natapon niya ito sa isang bahagi ng pinakamahal kong proyekto. Isang lumang pintura
Nagaling pa sa isang pribadong koleksyon. Nabusalan ang kulay. Nasira. Ang aking gawa. Ang aking pagod. Naglaho. Sa isang iglap. Sumigaw ako. Nagalit. Ang galit ko noon ay parang apoy. Lumalabas. Sa aking bibig. Pero, para kay Daisy. At Aling Nena. Maliit na aksidente ilang daw iyon. Sabi ni Cardo. Sana, mas iningatan mo ang mga gamit mo. Parang baliwala. Para sa kanila. Ang lahat ng paghihirap ko. Ang aking trabaho. Ang aking dignidad. Lahat. Baliwala. Ang huling patak. Para sa akin. Ay nang mawala ang ipon ko. 120,000 piso. Pinaghirapan ko. Bawat sentimo. Nakatago sa tilihim na drawer ko. Para sa mga emerhensya. Para sa mga hindi inaasahang pangangailangan. Wala na. Umamin si Cardo. Kinuha niya. Para raw ipaspa. At ipamili si Daisy. Para raw sumaya ang kapatid niya. Nang kinumpronta ko siya. Sila. Si Cardo. Si Aling Nena. At si Daisy. Nagkaisa. Tinawag akong kuripot. Makasarili. Walang puso. Sabi ni Cardo. Pera ng mag-asawa iyan. Bakit ka nagagalit? Hindi ko maintindihan. Bakit ako ang masama? Ako ang naghirap. Ako ang nawalan. Noong gabing iyon, nakahiga ako. Sa aming silid. Gising. Wala nang luhang lumalabas. Natuyo na. Ang aking mga mata. Natuyo na. Ang aking puso. Tanong ko sa sarili, hindi ko alam kung gaano pa katagal ko kayang magpanggap na maayos ang lahat. Gaano pa katagal ang isang tao baka umabot sa kanyang limitasyon? Siguro, ang bawat isa sa atin ay mayroong ganoong tanong. Ano sa palagay ninyo? Pagkatapos ng ultimatum ni Aling Nena, at ang walang hiya na pagtataksil ni Cardo, hindi na ako umiyak. Hindi na ako nagluksa. Wala nang luhang lumalabas sa aking mga mata. Ang lahat ng emosyon ay tila namuo sa isang sulok ng aking puso. Ngunit, hindi iyon nangangahulugang. Sumuko ako. Hindi. Sa halip, isang matigas na determinasyon ang sumibol sa aking puso. Parang bakal. Walang pag-aalinlangan. Ngayon, kailangan ko ng lumaban. Pero hindi sa sigawan. Hindi sa luha. Kundi sa tahimik na paraan. Tahimik akong nagsimulang magplano. Nang aking pag-alis, inihanda ko ang lahat para bawiin ang aking sarili. Ang aking buhay. Tapusin ang mga araw nang walang tigil na pagsasamantala. Tapusin ang pahina ng aking pagtitiis pagkatapos ng ultimatum ni Aling Nena. At ang nakakahiya na katahimikan ni Cardo. Hindi na ako nagsalita. Wala akong sinabi. Ni isang salita. Umiti lang ako. Isang ngiting malamig. Isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Alam kong, ang ngiting iyon, ang nagparamdam sa kanila ng isang bagay na hindi nila maintindihan. Pagkatapos, tumalikod ako at umakyat sa aking kwarto. Ang bawat hakbang ko ay matatag, hindi nag-aalinlangan. Sa sandaling iyon, alam kong tapos na ang lahat. Walang balikan, walang atrasan. Sa aking silid, hindi ako umupo o humiga. Walang pagod. Walang antok.
Ang aking isip ay tila isang makina. Mabilis na gumagana. Hindi na ako umiyak. Ang mga luha ay natuyo. Napalitan ng isang kakaibang lakas. Ng isang kakaibang kalmado. Alam ko, kailangan kong kumilos. Nang matalino. Nang tahimik. Nagsimula ako sa pagputol ng pinansyal na ugnayan. Dahan-dahan. Tahimik. Walang nakakaalam. Walang nakakapansin. Para sa kanila, normal lang ang lahat. Kinansela ko ang lahat ng otomatikong bayad. Para sa kuryente, tubig, internet, at bayarin sa komunidad. Lahat iyon ay ako ang nagbabayad buwan-buwan. Ako lang. Sa loob ng ilang taon, binabaliwala ko iyon. Pero ngayon, ang bawat singil ay may saysay. Sinuri ko ang bawat resibo, bawat gastusin. Sa loob ng 2 taon, mga numero, mga petsa, mga pangalan, lahat, nakaayos, nakalista, mula sa mga gamot ni Mang Tonyo, sa pagkain, sa mga bagong gamit sa bahay, maging sa mga pinagpagawa ko sa bahay, para bumuti ang lagay ni Mang Tonyo. Ang lahat ng iyon ay galing sa aking bulsa, sa aking pinaghirapan. Nakaayos ang lahat, para akong nagkukumpel ng isang aklat ng kanilang mga utang sa akin. Sunod, ang plano ng aking pag-alis. Nagpadala ako ng email para kumpirmahin ang aking flight patungong Paris. Nagpaliwanag ako sa museo kung saan ako may proyekto na magtatrabaho ako ng remote. Sa unang 3 buwan, ito ang aking cover story. Ang aking panakip para hindi nila ako mahanap, para hindi nila ako maistorbo, para hindi nila ako mahabol. Pero sa totoo lang, hindi Paris ang una kong pupuntahan. Sa aking isip, may iba akong pupuntahan. Isang lugar na payapa, malayo sa kanila. Isang lugar kung saan magpaplano ako, magpapahinga, bago ko harapin ang tunay na laban. Nagsimula akong mag-impake ng 2 malaking maleta. Maingat, ang laman ay mga mahahalagang bagay lang. Mga papeles, mahalaga para sa aking trabaho, at ilang maliliit kong obra. Ang mga ito ay ang tanging bagay na nagpapaalala sa akin kung sino ako, kung ano ang halaga ko. Kinontak ko si Atty. Reyes, isang lumang kaibigan, mula pa sa kolehiyo, isang magaling na abogado, at mapagkakatiwalaan. Alam kong kailangan ko ng tulong, hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa hustisya. Ipinapaliwanag ko sa kanya ang buong sitwasyon, bawat detalye, bawat sakit. Ibinigay ko sa kanya ang lahat ng ebidensya, mga katibayan, na ako ang pangunahing nagbabayad sa mortgage ng bahay at sa mga utang ni Cardo, maging sa mga nagasto sa pagpapagawa ng bahay, para bumuti ang lagay ni Mang Tonyo. Sinimulan naming pag-usapan ang mga opsyon sa batas, ang mortgage, at ang posibleng diborsyo. Sumulat ako ng isang maikling liham. Hindi mahaba, walang emosyon, walang galit, walang pagmamakaawa. Inilagay ko iyon sa sala, sa ibabaw ng maliit na mesa, sa may vase. Nagpapaalam ako sa kanilang pag-alis ko, at ipinapaalala sa kanila
ang napakalaking utang sa mortgage ng bahay. Na ako ang pangunahing guarantor. Walang galit sa bawat salita. Walang emosyonal na pamamaalam. Ang katahimikan na iyon, alam ko, ay mas nakakatakot pa sa anumang sumpa na maaari kong ibigay. Ito na ang simula ng aking paglaya, ng aking paghahanap sa sarili ko sa loob ng ilang taon. Nawala ako sa sarili kong pagkatao. Nawala ako sa pamilyang hindi naman talaga nagpahalaga sa akin. Ngayon, bawat hakbang ko ay patungo sa bagong simula. Alam kong may kapalit. Ang pagkalas na ito, ang pagkawala ng isang pamilya na akala ko ay akin. May kirot pa rin sa puso ko. May lungkot para sa mga alaala na hindi na mabubuo. Ngunit, ang kalayaan, ang kapayapaan na naghihintay ay higit pa sa anumang sakit na aking mararamdaman. Umalis ako sa bahay na iyon. Opisyal, ang aking puso ay magaan. Kahit may bahid pa ng lungkot, iniwan ko sa aking likod ang pagkabigla, ang kaguluhan ng pamilya ni Cardo. Ngunit ngayon, hindi na ako ang may pasan. Sila na, agad-agad, hinarap nila ang mga hirap sa pang-araw-araw na buhay. Ang bigat ng pera, ang bigat ng responsibilidad. Wala na ako upang mag-alaga, upang magbayad. Unti-unti, dahan-dahan, natutunan nilang hindi ako mapapalitan. Wala nang ibang gagawa para sa kanila. At ako, pinanood ko ang lahat. Mula sa malayo, hindi na ako ang walang magawa. Ngayon, ako na ang may hawak ng kontrol. Tandang-tanda ko pa ang umagang iyon, ang umaga ng aking paglisan. Kalmado ako, naka-elegante. Ang suot ko ay isang simpleng gray blazer. Ang aking buhok ay nakapusod. 2 maleta, malaki, ang nasa tabi ko. Nasa may pinto. Handa na. Ako'y naghihintay. Nagtimpla ako ng itim na kape. Walang asukal. Walang gatas. Niyaya ko ang aking sarili sa isang tahimik na almusal. Kape lang. Tahimik akong umiinom. Walang imik. Si Cardo. Bumaba siya. Huli na. Humihikab. Nakakunot ang noo niya. Nakita niya ako. Nakaupo. Kalmado. Tinanong niya ako. May himig ng galit. Ng pagtataka. Kung bakit hindi ko pa raw inihanda ang almusal. At, bakit wala pa raw pagkain? Para sa 15 bisita ni Daisy, kalmado kong inilapag ang tasa ko. Dahan-dahan, ang tunog ng porselana ay umalinggaw-ngaw. Sa tahimik na sala, tiningnan ko si Aling Nena. Pagkatapos si Cardo. Diretso sa kanilang mga mata. Walang emosyon. Naikwento ko na po na pupunta ako ng Paris, sabi ko. Malinaw. Walang bahid ng pag-aalinlangan. At hindi na po ako makakabalik para magsilbi o mag-alaga kay Daisy. Binigyang diin ko ang utang sa mortgage ng bahay. 19 milyong piso. Na ako ang pangunahing guarantor. Sinabi ko rin na ang aming joint bank account ay ikakandado. Kung walang magbabayad ng utang, hindi ko responsibilidad iyon. Idinagdag ko pa, nagpanik si Cardo.
Nagsimula siyang magsalita ng mabilis. Hindi malinaw. Sinubukan niya akong pigilan. Hinawakan niya ang aking braso. Ngunit dahan-dahan akong kumalas. Binanggit niya ang mga bayarin. Ang kalagayan ni Mang Tonyo. Ang kanyang sakit. Si Aling Nena. Nagmamadali. Nagbago ang kanyang tono. Mula sa galit. Naging pagmamakaawa. Humingi siya ng pera. Para raw may pambayad. Si Daisy. Hawak pa ang kanyang tinapay. Nabitawan niya iyon. Sa gulat. Nang marinig ang laki ng utang. Lahat sila. Nabigla. Lahat sila. Takot. Hindi na ako nagsalita. Ni isang salita. Narinig ko ang busina. Dumating na ang taxi. Ang tunog ng busina ay parang tugtog ng kalayaan. Hinila ko ang mga maleta ko. Mabigat, pero magaan ang aking pakiramdam. Lumabas ako ng pinto. Walang lingon likod. Walang pag-aalinlangan. Sa aking likod, naririnig ko ang sigawan, ang pagtangis, ang kaguluhan ng isang pamilyang unti-unting gumuguho. Pag-alis ko, agad-agad ang bunga. Nagkaroon ng epekto. Ang aking pagkawala. Napilitang ikansela ni Daisy ang kanyang party. Walang dumating na bisita mula sa kanyang mga kaibigan. Ang hapagkainan nila ay nanatiling walang laman. Instant noodles. Ang naging tanghalian ng buong pamilya. Isang senyales ng kanilang pagbagsak. Naging abala si Cardo sa kusina. Pero puro kapalpakan. Natapon niya ang mainit na tubig. Sa sahig, muntik pa siyang mapaso. Hindi niya alam kung paano buksan ang rice cooker. Nagsaing siya, pero hindi nakasindi. Noon niya napagtanto. Hindi niya kayang gawin ang mga bagay na dating ginagawa ko. Hindi niya kailanman natutunan. Hindi rin alam ni Aling Nena kung paano ayusin ang mga gamot ni Mang Tonyo. Mula sa tumpok ng iba't ibang gamot. Mga kulay-kulay na tableta. Hindi niya malaman kung alin ang dapat ibigay. Nalaktawan ang ilang mahahalagang dosage. Dahil dito, bumaba ang kalusugan ni Mang Tonyo. Na-stress si Aling Nena. Ang mga maruming damit ni Daisy at ng iba pa ay nakatambak sa banyo. Umaalingasaw ang baho, puno ng amoy, ng pawis at alikabok. Tumanggi si Daisy na maglaba. Masisira ang mamahaling gel nails ko, sabi niya. Si Cardo. Litong-lito. Hindi rin alam kung ano ang gagawin. Walang alam, napakasama ng hapunan. Naniluto ni Cardo. Hilaw na kanin. Maalat na omelette. Dahil sa dami ng toyo. Hindi makakain. Kahit si Mang Tonyo, na nagugutom, ay umubo at iniluwa ang kanyang kinakain. Nagreklamo si Aling Nena. Sinisisi ako. Sabi niya, sana hindi mo kami sinumpa. Si Cardo. Tahimik. Nakayuko. Walang magawa. Ang bahay na dating malinis. Ngayon ay naging magulong-gulo. Isang palatandaan ng kanilang pagbagsak at ng kanilang kawalan ng kakayahan. Ngayon, sila na ang may responsibilidad. Hindi na ako, nasa malayo ako. Malayo sa Maynila. Hindi Paris. Gaya ng inakala nila. Nandoon ako. Sa isang tahimik na lugar. Sa Palawan.
Isang resort na may tanawin ng dagat. Sariwang hangin na saan man ako. Ang aking isip ay hindi mapakali. Palagi kong naiisip kung ano na ang nangyayari. Sa bahay, sa pamilya ni Cardo, mula sa malayo, narinig ko, mula kay Atty. Reyes, ang mga balita. Unti-unti, pagkatapos ng aking pag-alis, ang kanilang buhay ay tila lumubog sa isang balon na puno ng kaguluhan. Ang bahay na pinaghirapan kong panatilihing malinis. Ang aking mga alaala ay naging isang tumpok ng kalat, ng dumi. Narinig ko mula kay Atty. Reyes na ang kuryente, ang tubig, ang internet ay pawang naputol. Walang nagbabayad, walang pumapansin sa mga nakatambak na resibo. Resibo na ako ang nagbabayad noon. Naaalala ko ang aking sarili. Noon, ang pagiging metikuloso ko sa pag-aayos ng mga bayarin, ang pagtiyak na hindi mapuputulan. Ngayon, naiisip ko ang kanilang mukha, ang pagreklamo ni Daisy na walang aircon, na walang internet, para sa kanyang social media, para sa kanyang mga live stream. Ang pagiging dependent niya sa mga modernong ginhawa. At ngayon, wala na. Ang sakit, hindi lang sa bulsa, kundi sa puso. Ang kalagayan ni Mang Tonyo, ang kanyang ama, ay lalo pang lumala. Naaalala ko kung paano ko inaalagaan ang kanyang mga gamot, bawat araw, bawat oras, nakalista, nakaayos, sa isang pill organizer, para hindi magkamali, para hindi makalimot. Ngayon, si Aling Nena, hindi niya kayang gawin ang aking ginawa. Hindi niya maintindihan ang komplikadong schedule ng mga gamot. Dahil dito, nalaktawan ang maraming dosage. Ang kalusugan ni Mang Tonyo ay dahan-dahang bumagsak. Ang aking puso ay may bahid ng lungkot. Para kay Mang Tonyo, wala siyang kasalanan. Pera ang kanilang problema. Ang kanilang kakulangan. Naaalala ko kung paano ko binibigyan si Aling Nena ng pera. Araw-araw. Linggo-linggo. Hindi niya kailangang mag-isip kung saan kukunin, kung ano ang bibilihin. Ngayon, naubos ang kaunting perang ibinibigay ni Cardo. Dahil sa kaguluhan, si Aling Nena, noon, ay may pride, ay mayabang. Kapag namimili, hindi tumitingin sa presyo. Dahil alam niyang, may Elena, na magbabayad. Ngayon, naubos ang kaunting perang ibinibigay ni Cardo. Para sa pagkain, para sa mga gulay. Ang pagiging kuripot ni Aling Nena ay naging source ng chismis. Sa palengke, naririnig ko mula sa mga kapitbahay na may bahid ng mambebenta ang kanilang mga tinig. Sabi nila, naku, ang dating mayaman, ngayon nagtitipid na. Ang kahihiyan para kay Aling Nena. Alam kong malaki iyon, isang gabi. Madilim. Umuulan. Nang malakas, narinig ko mula kay Atty. Reyes ang balita
Nang gabing iyon, habang ang buong pamilya ay nakaupo sa dilim, pilit na lumalaban sa lamig dahil walang kuryente. Biglang may kumatok sa pinto, malakas, sunod-sunod, hindi ordinaryong katok. Puno ng banta, puno ng galit, dalawang lalaki ang bumungad kay Cardo. Nang buksan niya ang pinto, ang isa, matipuno, may malaking kadena, ginto, sa liig, puno ng peklat, ang kanyang mukha. Ang isa naman, mas payat, nakaputing kamisa, may dala siyang leather briefcase. Ang kanilang mga tingin ay matalim, nakakatakot. Ito ba ang bahay ni Binibining Daisy? Tanong ng payat na lalaki. Ang kanyang boses ay malamig, walang emosyon, walang respeto. Nag-alinlangan si Cardo. Pero tumango, bago pa siya makapagsalita, pumasok ang dalawang lalaki. Direkta sa sala, para bang sa kanila ang bahay, si Aling Nena. Nang makita sila, tumayo, takot, nagmamadali, para protektahan si Mang Tonyo, na nakaupo sa kanyang wheelchair. Sumigaw siya. Sino kayo? Ano ang kailangan nyo? Tatawag ako ng pulis? Tumawa ang matipuno na lalaki. Umupo siya sa upuan. Nagsindi ng sigarilyo. Ang usok umalpas sa hangin. Tumawag ka kung sino man ang gusto mong tawagin. Hindi kami magnanakaw. Maniningil lang kami ng utang. Ang payat na lalaki. Binuksan niya ang kanyang briefcase. Kumuha siya ng mga papeles at inihagis sa mesa. Agad kinuha ni Cardo ang mga iyon. Ang kanyang mga mata nagulantang, halos lumabas mula sa kanyang mga sockets ang kabuang halaga ng utang. 3 milyong piso. Dagdag pa ang interes. Sa ilalim, ang pirma at fingerprint ni Daisy. Ang dokumento ay may titulong, pautang para sa business investment. Nanginginig si Aling Nena. Kinuha niya ang papel. Hindi siya makapaniwala. Nagsimula siyang mangatal. Hindi ito totoo. Ang anak ko, mabait siya. Kakaalis lang niya sa kanyang asawa. Hindi siya mangungutang ng ganoon kalaking pera. Sa sandaling iyon, bumaba si Daisy mula sa kanyang kwarto. Nagla-livestream pa siya sa kanyang social media. Ang kanyang mukha nawalan ng kulay. Nang makita ang dalawang lalaki, sinubukan niyang tumalikod at tumakas. Pero hinarang siya ng matipuno na lalaki. Sa hagdanan, ang payat na lalaki, kinatok niya ang mesa gamit ang kanyang mga daliri. Akala ni Binibining Daisy na sa pagtakas niya mula sa kanyang asawa ay makakatakas din siya sa kanyang mga utang. Sabi niya, 2 beses na ang asawa niya ang nagbayad. Pero sa pangatlong beses, napagod na siya at pinalayas siya. Para raw ang mga magulang niya ang magturo sa kanya. Ang deadline para magbayad ay kinabukasan. Kung walang pera, huwag kayong magreklamo. Kapag kami ay nagiging seryoso,
Tiningnan ni Cardo si Daisy. Ang kanyang mukha, mula sa pagkabigla, ay naging galit na galit. Sumigaw siya. Ano ang ibig sabihin nito, Daisy? Nanginginig si Daisy. Lumuhod siya sa paanan ni Aling Nena. Umiyak. Umamin siya na naloko siya sa isang online pyramid investment scheme. At para raw mabawi ang kanyang pera, umutang siya sa mga loan shark para maglaro ng online gambling. Pero, lalo lang siyang natalo. Lumaki ng sobra ang utang nang marinig iyon. Si Aling Nena nawalan ng malay at bumagsak sa sofa. Si Mang Tonyo nanginginig, ang kanyang bibig bumubula sa matinding gulat. Naging estatwa si Cardo. Putlang-putla. Alam niyang totoo ang sinasabi ni Elena. Ang kwento tungkol sa nabasag na florera ay isang kasinungalingan lang upang itago ang kanyang kahihiyan. Ang buong pamilya ay naloko at ang tanging tao na maaaring nakakita sa lahat ng ito, ako, si Elena, ay pinalayas nila. Umalis ang mga maniningil. Pero may banta. Kung bukas walang pera, ang bahay na ito ang magiging pinakamaliwanag sa lahat ng bahay. Sa kalsadang ito, ang pinto isinara ng malakas, parang tunog ng katapusan. Bumalot ang nakakapanindig balahibong katahimikan. Nang gabing iyon, alam kong ang dilim ay nagsisimula pa lang. Para sa kanila, ang buhay may mga sandali kung saan ang bawat pagsubok ay tila dumarating ng sabay-sabay para subukan ang iyong tibay, ang iyong pananampalataya. Nasa malayo ako, nasa Palawan, tahimik, ngunit ang aking puso ay hindi mapakali. Hindi ko maiwasan na maramdaman ang bawat pangyayari sa pamilya ni Cardo mula sa malayo, habang sila ay unti-unting lumulubog sa isang balon ng utang, ng problema mula kay Atty. Reyes. Narinig ko ang lahat. Ang kanilang buhay ay patuloy na bumagsak habang sila ay desperadong naghahanap ng solusyon na hindi nila makita. May bahagi pa rin sa akin ang nalulungkot, hindi para sa kanilang kapabayaan, kundi para sa mga taong hindi dapat naapektuhan. Tulad ni Mang Tonyo, naaalala ko ang umaga pagkatapos ng pagbisita ng mga maniningil mula kay Atty. Reyes. Narinig ko ang kahihiyan na sinapit ni Cardo ang kanyang pamilya. Nakita ko sa aking isip ang kanilang pinto, ang kanilang porch, at isang bahagi ng kanilang bahay na puno ng pulang pintura at basura. Ang amoy, sigurado akong nakakasuya. Ang kanilang mga kapitbahay ay nagbubulungan. Takip ang kanilang ilong. Nakakahiya para kay Cardo, isang arkitekto na mahilig magpahalaga sa kanyang reputasyon
Ngayon, wala na. Ang lahat ng iyon, ngunit, sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, ang pinakamatinding balita ay dumating. Isang hapon, habang sila ay nagkakagulo pa rin. Si Mang Tonyo, ang ama ni Cardo, bigla ay inatake sa puso. Ang kanyang mukha naging lila, nanginginig. Hawak niya ang kanyang dibdib, ang kanyang mga mata. Lumuluwa, nagpanik si Cardo at Aling Nena. Sumigaw sila. Nagmamadali. Tumawag ng ambulansya. Dali-dali. Dinala si Mang Tonyo sa La Paz Hospital. Ang kanyang kalagayan ay kritikal. Kailangan niya ng agarang operasyon upang mailigtas ang kanyang buhay. Humingi ang ospital ng 300,000 piso bilang deposit para sa operasyon na paupo si Cardo. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa kanyang wallet, may 2,000 piso lang. Ang natira, tiningnan niya si Aling Nena. Putlang-putla rin. Kinuha niya ang ilang papel na pera mula sa kanyang bulsa. Walang magawa, lumabas si Cardo. Sa pasilyo, nagsimula siyang tumawag sa lahat ng kanyang mga kaibigan. Mga kaibigang madalas niyang ilibre, madalas niyang yayain sa mamahaling kainan, sa mga party. Ngunit, ang lahat ay may dahilan. May tinatapos. May bagong anak. May iba pang problema. Simpleng. Hindi sumasagot. Alam ko na ang mga taong iyon ay interesado lamang sa kanyang panlabas na anyo. Hindi sa tunay niyang pagkatao nagmamadali. Ang nurse, kailangan na raw ang bayad. Bawat minuto ay mahalaga para kay Mang Tonyo. Desperado. Si Cardo. Sinabi niya kay Aling Nena na wala siyang nakuha kahit kanino. Si Aling Nena umiiyak. Walang magawa. Kinuha niya ang kanyang gintong kwintas na minana pa niya mula sa kanyang ina. Isang alahas na puno ng alaala, ng kasaysayan. Pagkatapos, mula sa isang nakatagong bulsa, kinuha niya ang isang maliit na telang supot. Naglalaman ng 3 gintong singsing. Lahat iyon ang kanyang naipon para sa kanyang sariling libing. At sa libing ni Mang Tonyo, ibinigay niya ang mga ginto kay Cardo. Ibenta mo yan sa jewelry store sa harap ng ospital. Magbayad ka kung ano ang kaya mo. Ang kulang, hihiramin na lang natin. Tumakbo si Cardo. Hawak ang mga ginto na mainit pa sa palad niya. Umiiyak siya. Isang lalaki, isang arkitekto, na sa pinakakritikal na sandali ng buhay ng kanyang ama, ay ang kanyang ina, ang nagbebenta ng huling ari-arian para lang mailigtas ang kanyang buhay. Ang kanyang puso ay puno ng hinanakit sa kanyang sarili habang naghihintay sa labas ng operating room. Hindi tumigil si Aling Nena sa pag-iyak, sa pagrereklamo, at nakakapagtataka. Sinisisi niya. Ako, sabi niya,
na nang umalis daw ako. Kinuha ko ang swerte ng bahay na sinumpa ko daw sila. Kaya raw nangyari ito kay Mang Tonyo. Kung naroon daw ako, kung hindi ako umalis, sana nagbayad ako at hindi nila kailangang ibenta ang mga ginto. Narinig ko mula kay Atty. Reyes ang lahat ng iyon. Sa aking puso may isang malalim na kalungkutan para kay Mang Tonyo. Si Mang Tonyo ang tanging tao sa pamilya ni Cardo na aking inalagaan, na aking minahal, na aking iginalang, na parang sarili kong ama. Ang kanyang pagdurusa ay hindi ko maatim. Ngunit, hindi ko na kayang bumalik si Cardo. Nakatayo sa tabi ng kanyang ina, nakikinig, tahimik. Hindi na siya may lakas para makipagtalo o ipagtanggol. Ako, ang kanyang mukha ay puno ng kawalan, ng takot, at kawalan ng pag-asa. Wala siyang magawa. Minsan ang katahimikan. Ang pinakamabigat na kasagutan, ganoon ang bulong ko sa aking sarili. Sa gitna ng lahat ng ito, minsan naiisip ko, kung may nakikinig pa ba sa akin? Kung naririnig niyo pa ako, mahalaga sa akin ang inyong pagdadamay ay comment lang ang numero 1 sa ibaba para malaman kong may kasama pa ako sa paglalakbay na ito. Malaking inspirasyon po kayo para ipagpatuloy ko ang huling bahagi ng aking kwento, ang buhay. Minsan, kailangan mo talagang mawalan ng lahat para makita kung ano ang tunay na halaga ng bawat bagay, bawat tao. Nasa malayo ako. Nasa Palawan. Hindi Paris. Gaya ng inakala nila. Nandoon ako. Nagpaplano. Nagmamasid. Habang ang pamilya ni Cardo ay patuloy na lumulubog sa krisis. Si Mang Tonyo, ang kanyang kalagayan ay kritikal. Sa ospital, ang bawat sandali ay puno ng pangamba mula kay Atty. Reyes. Narinig ko ang kanilang desperasyon, ang kanilang mga pagsubok. Bawat araw, bawat gabi, alam kong ang kanilang pinagdadaanan ay bunga ng kanilang mga desisyon, ng kanilang kapabayaan. Nasa ospital si Cardo at Aling Nena. Nagbabantay sa tabi ni Mang Tonyo, sa gitna ng kanilang kalungkutan at takot. Si Daisy, ang aking hipag. Lumabas siya sa bulwagan. Hawak ang isang baso ng smoothie. Malamig at nakakapanibago. Walang bahid ng pag-aalala. Sa kanyang mukha, narinig ko mula kay Atty. Reyes ang kanyang suhestyon na parang suntok sa tiyan. Magreklamo lang. Hindi makakatulong, sabi raw ni Daisy. Ang tanging solusyon ay ibenta ang bahay. Isang lumang bahay na punong-puno ng kasaysayan, ng alaala, ng kanilang mga ninuno. Ang bahay na aking pinaghirapan, na hindi makuha ng bangko. Nagulat si Aling Nena nang marinig niya ang sinabi ng kanyang anak.
Ang bahay na ito, sabi raw niya, ang bahay ng ating mga ninuno. Dito natin pinararangalan ang ating mga namayapa. Kung ibebenta natin, saan tayo pupunta? Ang tinig niya ay puno ng sakit, ng pagtutol. Ngunit, malamig na sumagot si Daisy habang sumisipsip ng kanyang smoothie. Ano ba ang mas mahalaga? Ang buhay ni Ama o ang bahay? Para sa mga patay, isang matalim na tanong. Walang respeto. Nagpatuloy siya. Ang bahay, kahit luma, ay nasa magandang lugar. Maaari nating ibenta sa halagang 60 milyong piso. Sapat na iyon para mabayaran ang lahat ng ating utang, ang mortgage ni Cardo, at ang pagpapagamot ni Ama. Ang matitira, pwede tayong bumili ng 3 apartment sa labas ng Maynila. Mamumuhay tayo na parang hari. Nag-alinlangan si Cardo nang marinig niya ang sinabi ni Daisy. Alam niyang ang pagbebenta ng bahay ng kanilang ninuno ay isang kahihiyan, isang malaking dagok sa kanilang pamilya. Ngunit, desperado na sila. Kung ibebenta nila ang bahay, mawawala ang lahat ng kanilang utang. Makakapagsimula siya muli nang hindi nakadepende sa akin, si Aling Nena. Matapos mag-alinlangan, tumingin sa pinto ng intensive care unit kung saan naroon si Mang Tonyo, ang kanyang asawa, na halos mawala ng buhay. Naisip niya ang mga maniningil, ang hirap ng mga nakaraang araw. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Sa huli, sumuko siya. Umiiyak. Sinabi niya, ibenta natin ang bahay para mailigtas si Ama, para makapagsimula muli ang aking mga anak. Ngunit, may kondisyon siya. Kailangan na makabili tayo agad ng ibang bahay para mailipat ang altar ng ating mga ninuno. Nagliwanag ang mga mata ni Daisy. Agad-agad, tumawag siya sa isang real estate agent. Nakilala niya. Sinabi niyang dalhin agad ang isang magandang kliyente. Kailangan daw na mabilis ang bentahan. Nang makita ko ang galak ni Daisy sa gitna ng trahedya, isang kirot ang naramdaman ko sa aking puso. Kailan pa naging ganito ang aming pamilya? Ibenta ang bahay ng ninuno para sa pera. Ngunit, wala na siyang ibang pagpipilian. Tumango siya. Nagiging kasabwat ng kanyang sariling pagbagsak. Kumalat ang balita tungkol sa pagbebenta ng bahay dahil sa magandang lokasyon nito. Kahit luma, maraming interesado. Sa loob ng 2 araw, isang agent na nagngangalang David ay nagdala ng isang mag-asawang mayaman. Maingat silang sinuportahan ni Aling Nena. Sinubukan niyang magpanggap na ibinebenta ang bahay para lumipat sa ibang bansa. Hindi dahil sa utang.
Nagustuhan ng mag-asawa ang bahay, lalo na ang istruktura nitong gawa sa matibay na kahoy. Matapos ang maikling tawaran, nagkasundo sila sa presyong 60 milyong piso. Isang kayamanan na makakasagot sa lahat ng kanilang problema. Sa susunod na araw, magpupulong sila sa opisina ng notaryo upang lagdaan ang kontrata at suriin ang mga dokumento. Dinala ni Cardo ang title ng ari-arian sa opisina ng notaryo. Ang mamimili, isang metikuloso na lalaki, ay humiling sa notaryo na suriin ang legal na kalagayan ng ari-arian sa Land Registration Authority. Bago magbayad, ilang minuto ang lumipas. Ang notaryo, isang seryoso at matalinong babae, ay nagbigay ng impormasyon. Ang ari-arian ay nakasangla sa isang bangko na nagbigay ng utang kay Cardo, 19 milyong piso. Tumango si Cardo. Ipinaliwanag niya na gagamitin niya ang pera ng deposit para kanselahin ang mortgage at ilabas ang title. Ngunit, umiling ang notaryo. Iba raw ang problema. Ang utang ay mayroong co-owner at guarantor. Ang asawa ni Cardo. Ako, si Elena. Ang kontrata ay nagpapahiwatig na ang anumang transaksyon na may kinalaman sa ari-arian, kasama na ang pagkansela ng mortgage, ay nangangailangan ng pirma ng mag-asawa. Magkasama, ang bangko ay nag-evaluate ng kakayahang magbayad batay sa aking kita. Hindi sa kay Cardo nagtaka ang mamimili na saan si Ginang Elena para pumirma. Nagulantang si Aling Nena, si Daisy, at si Cardo. Putlang-putla si Cardo. Nagsimula siyang mangatal. Ang aking asawa ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang notaryo ay nagbigay ng hatol. Kung ganoon, kailangan niya ng special power of attorney na validated ng konsulado ng Pilipinas sa ibang bansa. Kung wala ang power of attorney o ang pisikal na presensya ni Ginang Elena, hindi maaaring ibenta ang bahay. Ang ari-arian ay legal na nakablock. Nagalit ang mamimili dahil sa pag-aaksaya ng oras. Tumayo siya. Kinolekta ang kanyang pera at umalis nang walang paalam. Ang real estate agent ay tiningnan sila nang may paghamak at umalis. Sumunod sa kanyang kliyente. Naiwan silang tatlo, mag-isa, sa opisina ng notaryo. Ang kanilang pag-asa ay naglaho sa hangin. Ang anino ko, kahit wala ako, ang kumokontrol sa lahat. Pagbalik nila mula sa opisina ng notaryo, ang kawalan ng pag-asa ay bumalot sa bahay. Ang pag-asa
ng pagbebenta ay naglaho. Si Cardo, desperado, sinubukan niyang kontakin ako. Sa lahat ng paraan, nagpadala siya ng 12-dosenang email. Nagmamakaawa, humihiling sa aking awa, nagsinungaling pa tungkol sa malapit ng pagkamatay ni Mang Tonyo. Ngunit, wala siyang nakuha na sagot sa akin. Tahimik ako. Isang gabi, lasing, si Cardo. Tumawag siya sa akin sa video call gamit ang isang bagong numero. Sinagot ko ang tawag. Sa likod ko, ang bintana ay nagpapakita ng tanawin ng Paris. Umiinom ako ng isang baso ng alak. Ang aking hitsura ay nagliliwanag. Elegant. Malayong malayo sa dating ako. Noon, si Cardo. Nagsimula siyang umiyak. Nagmamakaawa. Pagkatapos, inakusahan niya ako ng pagiging malupit. Sumigaw siya na kung hindi ko raw ipadala ang special power of attorney, lahat sila ay mamamatay. At kung iyon daw ang magpapasaya sa akin, hinintay ko na matapos siya. Pagkatapos, sumagot ako ng malamig, walang emosyon. Ipinaalala ko sa kanya na ang bahay ay nakasangla dahil sa kanyang mga pagkalugi sa stock market. At ako, sa loob ng 2 taon, ang nagbabayad ng utang. Ngayon, gusto niyang ibenta para bayaran ang utang ng kanyang kapatid. Binubura ang lahat ng aking pinaghirapan. Hindi ko kailanman pipirmahan ang anumang papel. Ang kalahati ng bahay na iyon ay akin. Si Cardo, sa kanyang galit, sa kanyang tunay na kulay, ay nagbanta ng diborsyo. Sabi niya na ang isang hukom ay mag-utos ng bentahan at paghahati ng ari-arian. Umiti ako nang may paghamak. Sabi ko, matagal ko nang hinihintay. Iyan, Cardo, tingnan mo ang iyong email. Kakasend ko lang ng isang regalo. Binuksan ni Cardo ang email. Nakita niya ang isang draft ng kasunduan sa diborsyo at paghahati ng ari-arian. Inihanda ko ang lahat, bawat detalye, bawat sentimo na aking naibigay. May kalakip pa ang mga bank statements. Bilang patunay, inalok ko siya ng 2 opsyon. Una, babayaran niya sa akin ang lahat ng perang aking naibayad. Dagdag pa ang interest at pipirmahan ko ang bentahan ng bahay. Pangalawa, maghihiwalay kami at matapos bayaran ang lahat ng utang, ang matitira sa bahay ay hahatiin na iiwan sa kanya. Halos wala. Binitawan ni Cardo ang kanyang telepono. Nagsimula siyang mangatal
Noon niya nalaman na matagal ko nang pinlano ang lahat. Hindi ako umalis dahil lang sa isang simpleng galit. Umalis ako para sulukin siya at pilitin siyang harapin ang matinding katotohanan ng kanyang sariling kawalan ng kakayahan at karakter. May mga araw kung saan ang lahat ng pagtitiis, ang lahat ng pagsasakripisyo ay tila walang halaga. Nasaan ako noon? Nasa Palawan pa rin ako. Pero ang aking isip ay nasa Maynila. Nandoon sa bahay na iniwan ko. Bawat balita mula kay Atty. Reyes ay tila isang latigo sa aking puso, si Cardo. Sa mga panahong iyon ay lumulubog sa kalasingan at sa kawalan ng pag-asa. Hindi niya na alam kung saan kukuha ng pera para sa gamot ni Mang Tonyo, ang kanyang ama na nasa ospital pa rin. Pinananatili ng mga loan shark, mga utang, na siya ang nagpapasan. Walang patid. Si Daisy, ang aking hipag, puno ng desperasyon at sa paghahanap ng anumang may halaga para maibayad sa kanyang mga utang sa mga maniningil na walang tigil sa paghahanap sa kanya. Naaalala ko kung paano siya naging isang mga taong mapagsamantala, hindi lang sa pera ko, kundi sa pagmamahal ng kanyang pamilya. Isang gabi, madilim, tahimik, nasa bahay si Cardo. Lasing, walang malay, sa kanyang kwarto. Si Daisy, nagsimula sa kanyang plano. Naisip niya ang altar ng kanilang mga ninuno. Ang mga gamit doon ay may halaga, lalo na ang set ng matandang tansong kandelabra na minana pa ng pamilya nila. Ang mga ito ay sinasabi ni Aling Nena na nagkakahalaga ng kayamanan, pinagsamantalahan ni Daisy ang kalasingan ni Cardo. Dahan-dahan, kinuha niya ang mga kandelabra, binalot niya sa isang kumot. Kasama nito, kinuha rin niya ang telebisyon at ang microwave. Sa kusina, ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Ang kanyang puso ay walang pag-aalinlangan. Ang tanging nasa isip niya ay pera. Ngunit, sa mismong sandali na siya ay papalabas ng pinto, si Aling Nena, ang biyenan ko, ay hindi inaasahang nakabalik mula sa ospital. Pagod, gusto lang magpahinga. Ngunit, ang bumungad sa kanya ay isang bangungot. Nakita niya ang kanyang sariling anak, si Daisy, nagnanakaw ng mga sagradong gamit ng kanilang mga ninuno. Nagulantang si Aling Nena. Sinubukan niyang pigilan si Daisy. Ano ka ba, Daisy? Nababaliw ka na ba? Ibebenta mo ang altar ng ating mga ninuno. Ang kanyang boses ay puno ng gulat, ng sakit,
ng kawalan ng paniniwala, ngunit si Daisy, puno ng takot sa mga maniningil, ay walang pag-aalinlangan. Humara sa kanyang ina. Sumigaw siya. Ang mga patay. Patay na. Ako ang mamamatay. At ikaw, puro lumang bakal lang ang iniisip mo. Isang matalim na salita. Walang galang. Walang pagmamahal, nagpumigla sila. Nagtulakan. Sa gitna ng kaguluhan at takot. Biglang itinulak ni Daisy si Aling Nena ng buong lakas. Nawalan ng balanse. Si Aling Nena, bumagsak siya. Ang kanyang ulo tumama sa gilid ng mesa. May tunog na nakakakilabot ng sakit. Nanginginig si Aling Nena. Humihikbi sa sahig. Dugo ang umagos mula sa kanyang ulo. Si Daisy, nang makita niya ang kanyang ina na duguan, ay sandaling nagpanik. Sandali lang. Ngunit ang takot niya sa kanyang mga utang ay mas matindi. Bulong niya ang isang pasensya at tumakas siya. Hawak pa rin ang mga ninakaw niya. Isang anak ang nagnakaw sa kanyang ina. Isang anak ang nang-iwan sa kanyang ina. Naduguan, nakahiga sa sahig. Si Aling Nena, umiiyak sa sakit ng kanyang katawan at sa sakit ng kanyang puso. Noon, nagsimula siya na maalala. Ako, Elena, naaalala niya kung paano ko inaalagaan ang mga kandelabra na iyon, kung paano ko nililinis ng maingat, ng may paggalang sa kanilang mga ninuno, kung paano ko pinahahalagahan ang bawat detalye ng bahay na iyon. Naaalala niya na ako ang mabait, na manugang, ang masipag, ang mapagkumbaba. Ngunit, pinalayas niya ako upang pagtakpan ang kanyang sariling anak na ngayon ang nagdulot ng matinding sakit sa kanya. Ang pagsisisi ay bumalot sa kanyang puso. Ang bigat ng kanyang pagkakamali ay tila bumagsak ng buong bigat sa kanyang balikat. Nasa malayo ako. Ngunit, naramdaman ko ang lahat ng iyon mula kay Atty. Reyes. Narinig ko ang bawat detalye. Hindi ako galit. Wala akong maramdaman na galit, kundi isang pagpapatunay sa lahat ng aking nalalaman. Ang pamilya ni Cardo ay tuluyang bumagsak ng tuluyan at ang lahat ng iyon ay bunga ng kanilang mga desisyon, ng kanilang pagbaliwala sa akin. Nanginginig si Aling Nena sa sahig. Kinuha niya ang kanyang lumang telepono. Ang mga daliri niya ay hirap na pindutin ang numero ko. Ngunit,
Pinilit niya. Tumawag siya. Sa akin. Nang bumungad. Ang aking malamig na boses. Sa kabilang linya. Si Aling Nena. Ay tuluyang. Bumasak. Umiiyak. Siya. Nagsimula. Sa pagmamakaawa. Humihingi. Ng tawad. Isinalaysay niya. Ang lahat. Ang pagtataksil ni Daisy. Ang paraan. Ng kanyang anak. Sa kanya. Ang kalagayan. Ng kanilang pamilya. Na puno. Ng kaguluhan. Humiling siya. Sa akin. Na. Bumalik. At iligtas. Sila, tahimik ako. Sa kabilang linya. Pinakinggan ko. Ang bawat hikbi. Ang bawat salita. Ng pagmamakaawa. Ngunit. Ang aking puso. Ay hindi na. Gaya ng dati. Hindi na. Ganoon kadali. Na maantig. Ng mga luha. Ang aking boses. Ay malamig. Walang emosyon. Aling Nena, sabi ko. Ang mga luha. Ay wala ng silbi. Ngayon. Ang kabaitan. At pasensya. Na minsan kong inialay. Ay nawala. Nang gabing. Pinalayas niyo ako. Sa bahay. Nagpatuloy ako. Sa pagitan natin. Ngayon. Ay relasyon. Nang nagkautang. At nagpautang. Babaguhin ko po. Ang lahat. Elena. Ituturing kita. Na parang reyna. Bulong niya. Narinig ko. Ang kanyang desperasyon, ngunit. Pinutol ko siya. Bukas. Babalik ako. Ngunit. Hindi. Para magsimulang muli. Kundi. Para tapusin. Ang lahat. Sabi ko. Babalik ako. Para kunin. Ang akin. Humanda kayo. Para sa aking pagdating. At sabihin mo kay Cardo. Na ihanda. Ang kanyang panulat. Ang aking mga salita. Ay matalim. At malinaw. Isang pangako. Ng pagtatapos. Ang buhay. May mga araw. Kung saan. Ang lahat ng pagtitiis. Ang lahat ng pagsasakripisyo. Ay nagbubunga. Hindi palagi. Ayon sa ating gusto. Ngunit. Nagbubunga. Ayon sa nararapat. Nasa Maynila ako. Ngunit. Hindi na ako. Ang dating Elena. Ang dating asawang. Laging sumusunod. Ako na. Ang tunay na nagmamay-ari. Ng aking buhay. At. Ng aking kapangyarihan. Alas 9 ng umaga. Kinabukasan. Isang itim na luxury car. Ang huminto. Sa harap ng bahay. Ang bahay na iyon. Ang bahay na aking pinaghirapan. Lumabas ako. Naka-eleganteng itim na damit. Naka-sunglasses. At hawak ang isang mamahaling handbag. Ang aking aura. Ay iba. Puno ng kumpiyansa. Puno ng distansya. Kasama ko. Si Attorney Reyes. Ang aking abogado. Pumasok kami. Sa bahay. Walang imik. Sinubukan akong hawakan ni Cardo. Sa aking kamay. Pero. Walang imik akong. Lumayo. Umupo ako. Sa sala. Na parang. Ako ang tunay na may-ari.
ng lugar na iyon. Si Aling Nena. Sinubukan niyang magsalita. Ngunit, ang kanyang mga salita ay tila nabulunan sa kanyang lalamunan. Si Daisy, na lihim na nakabalik dahil sa takot. Nang makita niya ang aking maayos na hitsura at ang aking pagdating, nagsimula sa kanyang dating kayabangan. Sabi niya, sa wakas, nakarating ka rin. Panahon na para magbayad ka. Huwag ka nang magpanggap na mahirap bago pa ako makasagot. Si Attorney Reyes ang nagsalita. Ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Sinabi niya kay Daisy na may sapat kaming ebidensya para sa kanyang pag-atake kay Aling Nena at sa pagnanakaw ng ari-arian ng pamilya. Nakahanda na raw ang kaso. Biglang putlang-putla si Daisy, napuno ng takot. Ako ang nagsalita matapos ang sinabi ni Attorney Reyes. Narito ako bilang isang interesadong partido sa ari-arian na nakasangla. Sabi ko, nakausap ko na ang bangko at handa akong bayaran ang lahat ng natitirang utang para mailigtas ang bahay. Isang kislap ng pag-asa ang nakita ko sa kanilang mga mata, sa mata ni Aling Nena, ni Cardo. Ngunit, nagpatuloy ako. Ngunit, may kondisyon ako. Ang perang aking ibinayad para sa mortgage sa loob ng 2 taon. Dagdag pa ang perang aking ibabayad ngayon ay mas malaki pa sa halaga ng bahay na ito dahil sa pagkasira nito. Kaya, ang bahay na ito ay kailangan mailipat sa aking pangalan. Ako ang magiging nag-iisang may-ari. Ang katahimikan ay bumalot sa sala. Ang amoy ng alikabok ng lumang bahay ay tila lalo pang bumigat. Naging malamig si Cardo. Nakatulala si Daisy. Naging maliit sa sulok. Walang magawa. Tinitigan ko sila isa-isa. Kinawayan ko si Attorney Reyes na nagbigay ng isang makapal na folder. Naglalaman ng lahat ng bank statements na nagpapatunay ng aking mga kontribusyon sa loob ng 2 taon. Ipinaliwanag niya na ang kabuuang halaga kasama ang mga utang ni Cardo sa sugal at ang mga ginastos sa pagpapagawa ng bahay ay umabot na sa mahigit 90 milyong piso. Mahigit 70% ng kasalukuyang halaga ng ari-arian nanginginig. Si Aling Nena, gusto mo kaming nakawan ng bahay? Tanong niya. Ang kanyang boses ay basag. Hindi ito pagnanakaw, sabi ko. Malamig. Ito ay transaksyon. Kung hahayaan nyo na ipasubasta ng bangko ang bahay, mawawala
ang lahat. Sa inyo. Sa halip, nag-aalok ako ng solusyon. Babayaran ko ang natitirang 19 na milyong piso sa mortgage para mailipat ang ari-arian sa aking pangalan. Sumigaw si Cardo. Tumayo. Galit. Hindi ako kailanman pipirma. Ito ang bahay ng aming mga ninuno. Kalmado akong sumagot. Kung hindi ka pipirma, aalis ako. At bukas, ipapaalis kayo ng hukom at ng pulis. Takot si Aling Nena. Nanginginig. Hawak niya ang aking palda. Nagmamakaawa. Ano ang mangyayari sa amin kung ang bahay ay mapupunta sa pangalan mo? Tiningnan ko si Aling Nena. Walang awa. Ngunit may limitasyon pa rin sa aking kabaitan. Hindi ko kayo ilalabas sa kalye, sabi ko. Hahayaan ko kayo na manirahan sa ibabang palapag hanggang sa huling araw nyo. At kukuha ako ng mag-aalaga kay Mang Tonyo. Ngunit, tiningnan ko si Cardo at si Daisy. Direkta, si Cardo at si Daisy ay kailangan umalis. Matatanda na kayo para humanap ng sarili niyong buhay. Ang bahay na ito ay hindi na magpapakain ng mga taong mapagsamantala. Sumigaw si Daisy. Umiiyak. Malupit ka. Gusto mo kaming sirain. Ininsulto ako ni Cardo. Ngunit, pinatigil siya ni Atty. Reyes. Ipinaalala ang deadline ng bangko. 11:00. Malapit na. Desperado. Si Cardo. Sinubukan niyang kumbinsihin si Aling Nena na bitag ito, na mas mabuting hayaan ang bangko ang magbenta at kunin na lang ang matitira. Ngunit, si Aling Nena, kahit matanda, ay hindi tanga. Alam niyang ang anumang pera na mapupunta sa kanyang mga anak ay mabilis lang na mawawala. Sa akin, may bubong pa rin siya. At si Mang Tonyo, sa huli, nagpa siya. Si Aling Nena, sumigaw siya kay Cardo. Manahimik ka. Kung matapang ka, kunin mo ang 19 na milyong piso para magbayad. Kung hindi, pumirma ka. Pagkatapos, humarap siya sa akin. Nanginginig. Tinatanggap ko. Sabi niya. Ngunit, pangako ka sa harap ng aming mga ninuno na hindi mo kami ilalabas at aalagaan mo ang aming altar. Tumango ako. Sulok at pinilit ng sarili niyang ina. Pumirma si Cardo sa dokumento ng paglilipat. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Tinatatakan ang kanyang kapalaran bilang isang taong walang sariling bahay. Agad-agad
Inilipat ko ang pera sa bangko. Isang notaryo na naghihintay sa labas ay pumasok para formalisahin ang akto. Wala pang kalahating oras. Ako, si Elena, ang nag-iisang at lehitimong may-ari ng bahay. Pagkatapos noon, binigyan ko si Cardo at Daisy ng 3 araw para umalis ng bahay. Sa mismong sandaling iyon, may kumatok sa pinto. 2 pulis. Mayroon silang warrant of arrest para kay Daisy. Isang kaibigan niya ang nagsumbong dahil sa pagnanakaw ng scooter at 300,000 piso. Dagdag pa ang pagkakaugnay niya sa isang illegal na gambling network. Nahimatay si Daisy. Nang magising siya, nagmakaawa siya sa akin. Humingi ng tulong. Malamig akong sumagot. Hindi ako isang balon na walang katapusan. At hindi ako tagapagtanggol ng iyong mga krimen. Harapin mo ang iyong mga bunga at magbago ka. Dinala si Daisy ng pulis sa gitna ng kanyang mga sigaw at pagtangis. 1 linggo pagkatapos, ang diborsyo ko at ni Cardo ay mabilis na formalisado sa korte. Ako, si Elena, ay nagliliwanag at puno ng kumpiyansa. Si Cardo, sa kabilang banda, ay parang isang lalaking sirang-sira. Sinubukan niya akong magmakaawa. Sa huling pagkakataon, humingi siya ng si-peking diborsyo para raw makatira pa rin sa bahay. Umiti ako. Nang may pait, ipinaalala ko sa kanya ang tanong na sinabi niya nang ako ay umalis. Kung aalis ka, sino ang mag-aasikaso ng bahay na ito? Sabi ko, ang tanong na iyon ang nagpakita sa akin na para sa iyo, ako ay isang katulong lang at isang ikyek ngayon. Kailangan mong bayaran ang presyo ng iyong pagiging dependent. Matapos ang hatol, lumabas ako sa korte nang walang lingon likod. Sumakay ako sa kotse kung saan naghihintay si Atty. Reyes. Iniwan ko si Cardo mag-isa sa kanyang pagkasira. 3 buwan pagkatapos, ang bahay sa Maynila ay hindi na makikilala. Binago ko ito at iyon na nga ang wakas ng isang kabanata ng aking buhay. Ang aking buhay ngayon, ayon sa aking mga pinili, hindi man perpekto, ngunit akin. At iyon ang pinakamahalaga. Ang bahay na ito ay sa akin na. Ang aking karera, akin na rin. Ngunit higit sa lahat, ang aking buhay ay ganap ng akin. Isang kapayapaan na matagal kong hinanap sa inyong pakikinig.
Naway may naiwan itong kung anong damdamin sa inyong puso. Hindi man pare-pareho ang ating mga pinagdaanan. Ngunit, may mga aral tayong lahat na natutunan ang bawat isa sa atin. May sariling laban at sariling paraan ng pagbangon. Kung nais nyo pa makarinig ng mga kwentong tulad nito, ng mga pahina ng buhay, na tila salamin ng ating mga karanasan, sana'y patuloy nyo akong samahan. Sana'y maging bahagi kayo ng aming munting tahanan dito sa Luha at Katahimikan. Ang video na ito ay isang kathang-isip na kwento na hango sa mga karanasan sa buhay. Hindi ito ginawa upang husgahan ang sinuman, kundi upang maging tahimik na paanyaya sa pagninilay tungkol sa buhay at sa pakikitungo natin sa kapwa. Ang mga tauhan, pangalan, at lugar ay walang kaugnayan sa tunay na buhay at binago upang hindi makapinsala sa kaninuman. Naway makatulong ang kwentong ito upang kahit saglit ay maalala mo ang sarili mong buhay at ang mga mahalaga sa iyo.